Actually, hindi ko nahabol pero masaya sa feeling. Kasi feeling ko nasa heaven na ako. Kung Pagpunta ko kinala sa heaven ka na talaga. Yep, there's a D. Hi guys, thank you so much for clicking on this video. Today I am with... Ambuman. No, I'm not Ambuman. I'm Joris Rosin. Ano ba? Paano ko ba i-introduce sa sarili ko? So, I'm one of the teammates of Ate Arian. So, ayun, I'm one of, the member of Phil 413 sa triathlon team. Relay kami usually. So, kaming dalawa yung assigned sa running. Yeah. Ayun, running kami and si Kuya Kiel, which is yung kuya ni ate, is on cycling, and then sa swimming, si ate Ariel and Carlo. Sa cycling naman sa girls is ate Jen. So, Yes, yung kasama ko dun sa first previous vlog. video. Yes. Okay, so marami na kami nasalihan na races. And today, story time. We're gonna like tell you guys a story of when we didn't train well or we didn't pace ourselves properly during the races. So, alam naman natin lahat na importante yung training, di ba? Yes. Bago ka mag-compete, bago ka pumasok sa isang something sa, kunwari, race or training, kailangan mo talaga ng maiging paghahanda. So, pag hindi mo na-meet yung standards ng training, hindi ka talaga parang mangyayari sa iyo yung nangyayari sa akin. Mabibigla yung katawan mo. Oo. So ako muna kasi mas nakakatawa yung sa'yo. Sige, okay. Go. Hindi naman not as bad as his. But there was this one time sumali kami sa Esitex. NLEX Esitex. Biking. 3:32, I think, from what I remember. I was in college that time. Wala akong training, palaging puyat. Pero sumasali pa rin ako, di ba? Ganun siya kalakas. Oo. Hindi siya nagtitraining pero sumasali siya ng races. Yeah. Don't do that. I just want to finish, you know. Like, I just want to finish already. Tapos last run, naramdaman ko na yung cramp sa legs ko. And then, pag tawid ko sa finish line, sinalo na ako ng dad ko. I'm just gonna insert a picture of what I look like while sitting sa first aid, you know. That's basically the worst. Oh! Meron pa? Meron pa. Leg 4, Phil Dua. Cut off is 4 hours. Leg 4? 2018, leg 4. Sa Subic. So, yun yung last leg ng Oo, Yeah, last leg ng leg. Phil Dua. That's 10:45. Yun yung pinakamahaba. Pinakamahaba for that series, duathlon series. Cut off is 4 hours. I finished 5 hours. Dude. And then I walked the entire 5 kilometers at the end. Because super pinalikot ako nun sa bike na hindi ko na talaga kaya ang push sarili ko. Kaya guys, huwag sali na sali. Try nyo rin mag-train. Okay, your turn. Go! His is the best. Anong year yun? 2016, I guess. Scott Tri Club. Yes. So, it's basically, it's duathlon natin. Duathlon. Kasi Duathlon. like, yung adults, they have a Triathlon triathlon. event. Yung Kids. kid ka pa nun eh. Oo, kid ako. Pero okay lang, syempre hindi nakakaya masyado kasi kid lang ako. Kid siya. So, Kid siya that time. I'm learning from it pa eh. So, kung anong meron din sa sports na yun kasi yung dad ko, si Papa is coach ng triathlon. Talagang kung sila, kino-coach sila ng todo-todo, what more sa akin, paggising ko pa lang, alam na, ihahanda ko na yung mga gamit ko na gagamitin sa training. So, dun mo malalaman na parang makikita ng ibang tao sa akin, parang nagtitrain ako ng todo-todo. Pero pagdating sa race, yun na nga. Kasi talagang nung race day na, ang taas ng kumpiyansa ko na parang I got this race, parang mapapanalo ko to kahit pa paano, kahit third place man lang or... And you didn't pace yourself kasi. Kaya nga. Kasi sumabay siya dun sa mas ensayado, mas mabilis in general sa kanya. My other teammate doon, kasi kami nun, I'm representing team PNP Tri Team pa nun. Yeah. Ayun, nung race ko na yun, parang nung nag-start na yung gun, so gun start,
Start na yung gun. Nag-start na yung, pinutok na yung baril. So, it means mag-start na. Pag-start nung race, talagang nandun kami sa lead pack. So, syempre ako, ang lakas ko kasi Kasi usually mabibilis sa harap eh. Tapos yung mga chill lang. Doon ako sa likod eh. Chill. May mga athlete doon nakalaban ko, which is well-trained talaga. Ako well-trained sa isip ko lang. So, throughout the race, parang sumabay ako dun sa lead pack. So, gusto ko talagang sumabay dun. Talagang pinilit ko ng pinilit. First, kasi one loop yun eh. One loop, then after nung isang loop na yun, parang magbabike ka, one loop then pagkatas nung bike na yun, one loop ulit ng run, then finish na. So, first loop pa lang, talagang gusto ko nang sumabay. Nakasabay ako. Ito na, nagbike na. So, humabol ako ng humabol. Sabihin na nating nasa ako nun, mga 5th or 4th, ganon. Dami nang nag-overtake sa akin. Dahil nga, nandun ka na sa race, parang mapipressure ka na. So, nung part na yun ng cycling, parang sa sobrang pressure ko, na humabol sa mga nasa leading, hindi ko na naalagaan yung place. So, dami na 7 na, pang 8. So, hindi ko na nahabol yung nasa lead pa kasi 'di ba nung first loop nasa lead pa. Masyado nang naubos sa naubos first. na. Kasi sobrang pressure nga and then pagod din kasi nga yun nga kasi dapat kailangan mo ng proper training all throughout bago ka mag-race transition which is going na sa run. So nung nag-run na, yun yung pinakamahirap yung last run. Hindi na ako natatawa ako, naalala ko, nakakahiya. Tapos, pang-8 na, so, hinabol ko ng hinabol. Then, I see my team, nakita ko na yung mga teammates ko, which is them. Then, syempre yung teammate ko nun, which is yung sa PNP Tri Team, siya yung nag-first place, no? Nag-first ata First siya place siya nun. So, biruin mo yung pressure nun. So, yung last loop, ito na. So, hinabol ko ng hinabol. Syempre, pang 8. So, nahabol ko yung 7, 6, yung pang 5th, then nakita ko na yung third place. Malapit lang kami sa isa't isa eh. Which is, yung finish line, isang mahaba ba yun? Medyo mahabang straight na ganun. Yeah, mahabang straight. Dito sa side ko, nakita ko yung athlete ni Papa, which is yung tito nung nag-first place nun. Sabi niya, go lang. So, sabi ko, okay lang, sige, pwede go. Yung tatay ko, hindi magpapatalo, habulin mo! So, talagang hinabol ko. Pagkahabol ko, It's so vivid. para ako nasa heaven. Masaya sa feeling nung nahabol ko. Actually, hindi ko nahabol, pero masaya sa feeling. Kasi, feeling ko nasa heaven na ako. Kung Pagpunta ko, kinala sa heaven ka na talaga. Kunti na lang. so, i-insert natin yung picture na dyan. Yeah, uncertain. So, dyan, starting there, wala na siya naaalala. As in, so, pagkalagpas niya ng finish line, sinalo siya ni ate, as in gumanon siya. Nakita niyo, nakayoko na akong gano'n. Yeah. Ito yung sumalo sa kanya. Teka. Share your face. No. Sinalo siya ni ate, tapos sabi niya, parang gumigilid siya, pupunta siya dun sa parang, what do you call it? Basta, yung sa bars. side. Bars, yeah, sa side. And then he went like that. He leaned on it. And then we were like, this is serious. Tapos si Tita Beck, his mom, tumakbo na siya, may dala siyang water, tapos pinapainom namin siya, tapos Wala, hindi ko iniinom yung tubig. dinala siya sa ambulance. Kaya nila ako tinawag na ambuman. Nung medyo natauhan na siya, we asked him kung naalala mo ba, ano nangyari. Wala siya naalala. Last memory niya, tumawid siyang finish line. And then there, we had to carry him. We had to let him drink water. But Actually, hindi ko na nga alam kung sino sumalo sa akin nun eh. Kayo na lang nagsabi, si Ate Arian mo, sabi sa akin mama, si Ate Arian mo, tsaka si Ate Arian sumalo sa'yo. Sabi ko, talaga ba? so, he was brought to the ambulance. So now guys, alam nyo na, you really need to go through training before going to a race na hindi naman yung hindi porket running lang yan or cycling lang yan or swimming lang yan, hindi mo na kailangan ng proper training. Every race na sasalihan mo, talagang kailangan mo ng
training kasi pinaka-importante yon sa mga athlete na katulad namin. And also, magtanong ka sa may experience. Kasi, iba talaga yung may experience. Not us. Not us. We're not pros. We just joined. And most importantly, siya talaga. You have to pray first. Yeah. Pag nandun ka na mismo sa araw na yun ng race, parang, syempre, pumped up ka na, gusto mo nang talagang bigay todo yung lakas mo kasi syempre, inisip mo, pinag-training ko to ng sobrang tagal na panahon. So, parang pumped up ka na nun. Then, di mo na alam yung gagawin mo. Ako, ganun kasi ako dati. So, ang ginagawa ko kasi nun, before ako talaga mag-race, inom ako ng energy drink, inom ako ng kung ano man yung nandun sa station. Talagang kain ako ng kain saging, tapos different kinds of milk. You should eat like around... kami magkakapatid, sanay kami nang hindi kumakain before the race kasi mabigat. Yung iba naman, maybe at least 30 minutes before. Para bumaba na siya ng onte. Laging naranasan niyo ng mga talagang Yeah. kumakain or umiinom before the race. Stitches. Ang sakit, sobra. Feeling ko nga, bukod sa hindi ko maalala kung ano yung nangyari nung nag-finish ako, yun yung isa sa mga dahilan Kasi, kung hindi ako nagkakamali, may kinain ako before the race na sobrang... Maraming sumanan. Oo. Sabihin Ayun, sige na, sinabi niyo na Ang dami kong kinain na suman. Isa pa yun. So, syempre, nagugutom na ako. Ang tagal ng race kasi syempre, 2 event yun, which is mauuna yung mga adults kasi sila yung Mas matagal kasi mas matagal yung nila, yung cycle na gagawin nila So, kami mabilis lang naman kasi tigi-isang loop lang So, yeah. Ayun. So, yun nga yung tip. Wag ka munang iinom at kakain ng madami. What do you call the gel? Na yung ginagamit ni Kuya Kel? GU. Yung GU. Goo. Power gel. Basta Power ganun. gel. Yun. Yung iba naman, ginagamit yun. Especially sa mga long ride. Parang long it races. serves as food na din. Mhm. So, hindi siya solid food talaga na solid. Kasi pag kumain ka ng solid, yung himatay mo Bumaba na siya talaga. sa end ng race, solid din. Also, be there early. Para hindi ka... Kasi pag late ka dumating, nagmamadali ka, mabilis yung tibok ng puso mo kaagad. Kasi nagmamadali ka Nagka-cram ka. So, ayun. Unlike if you go there early, nakuha mo na kagad yung race kit mo and stuff, Chillax mas ka na chill lang. ka na. Kasi nalagay mo na yung bike mo sa transition, yung mga gamit mo sa transition. Hindi ka na nagmamadali, wala ka na masyadong iniisip. Focus ka na. Kasi ako pag kinakabahan ako, kain ako ng kain. Dude, it was the funniest. Until now, when we remember it, we're like, Ang solid talaga ng picture ko, nakaganon ako. Mimim pa nga yun, ipakita mo yung meme, sinend mo dun sa GC natin. I'll look for it. Yeah. So yun, pace yourself, be ready, train, which is very important. Tsaka, know your body. It's very important. Kailangan mo bang kumain before the race or is it too heavy for you? Stay hydrated. May drinking station ba nung race ko na hinimatay ako? Hindi ko na maalala. I don't remember. Di ba? I don't remember. So, pero importante yung pag-inom ng tubig sa race. Yung iba kasi iniisip, ano ba yung babagal ako? Mas babagal ka. Mas babagal ka, mas di ka abot sa finish line kung hindi ka uminom. Disclaimer lang pala guys, hindi po kami pro. Sinasabi, Yeah. based on experience. Ayun, based on experience lang yung sinishare namin ng mga tips sa inyo. Ayun. Maybe if like beginner kayo, tapos gusto nyong makakuha ng tips from, we're not really beginners, but we're not pros as well. So, Gitna. we're, sakto lang. Ito yung malakas. Ito yung mahina. Ito lang. Sakto kami sa gitna. Pero nakakasama namin, may mga pros kami na nakakasama. Yeah, Yung oo. sumasali talaga ng Ironman, full Yeah, Ironman. full Ironman. Nung nakaraan interview, yung sinasabi ko sa inyo, nag-cheer sa akin nung una, yung talaga nagpalakas ng loob sa akin, si Tito Juni, pro triathlete siya. Okay, that's it for today. Thank you so much for joining us. Please click
like and subscribe. And also, he has a YouTube channel if you guys want to check him out. Makikita niyo sa baba. Once again, like, share, subscribe kay Arian. Yes, with a D. Yes. Yup, there's a D. Ay, yup, Yup, there's a D. Okay, so thank you so much for watching. Bye!